Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Meron po tayong pinakabagong weather update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Alamin natin ang mga naging pagbabago sa lakas ng low pressure area na patuloy nating binabantayan at saan naman kaya ito papunta. At ngayon ay mataas na ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Sa kasalukuyan mga kababayan, ayon sa pinakauling ulat, namataan ng LPA sa layon 325 kilometers ng east of Kasiguran, Aurora. Ngayong araw ay patuloy itong kumikilos at malapit na sa kalupaan ng ating bansa. Sa ngayon ay mataas na ang posibilidad na lumakas ito at maging isang bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Samantala, southeast monsoon naman ang malaking nakakaapekto ngayon mga kababayan, sa malaking bahagi ng Visayas, Central Luzon, Mindanao at sa may Southern Luzon. Dahil sa LPA ay patuloy na hinahatak at pinalalakas nito ang epekto ng habagat. Kaya asahan po mga kabayan, dahil dito maraming lugar ngayon ang nakakaranas ng maulang panahon na may malalakas hanggang sa matinding mga pag-ulan. Ngayon, alamin naman natin mga kabayan ang magiging weather condition natin ngayong araw sa mga lugar na apektado at makakaranas ng mga pag-ulan. Sa Isabela, Quirino, Bicol Region, Aurora at sa may Quezon, asahan po dyan na makakaranas tayo na maulap na kalangitan na may mga malalakas hanggang sa matinding buhos ng ulan na may pagkulog at pagkidlat dulot ng LPA. Pinag-iingat natin ang lahat ng ating mga kababayan dyan sa mga nabanggit nating mga lugar dahil posible ang pagkakaroon ng mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Mimaropa, Northern Mindanao, Calabarzon, Caraga at pati na rin sa Metro Manila at sa nalalabi pang bahagi ng Central Luzon, asahan na magiging maulap hanggang sa madilim na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat dahil naman sa habagat o southwest monsoon. Hindi naman inaalis ang posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung may mga severe thunderstorms. Samantala sa natitirang bahagi ng Mindanao mga kabayan, maulang panahon din ang inaasahan natin dyan. However, may mga tsansa pa rin ng malalakas na pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon o gabi dahil pa rin sa habagat. Kaya tulad po ng ating paghanda, maging alerto po tayo dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, asahan naman ang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorms, bunsod ng localized thunderstorms. Mag-ingat pa rin sa mga biglaang flash flood at landslides lalo na sa mga kababayan natin na nasa mountainous area. Now, alamin naman natin ang status ng binabantayan nating LPA sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan mga kabayan ay patuloy nitong hinahatak ang habagat na siyang nagpapalakas ng mga pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukod dito ay mas tumataas pa ang posibilidad na lumakas pa ang LPA na ito bilang isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. At sakali na maging bagyo na ito, ay tatawagin ito ng Pag-asa bilang bagyong Bising. Kaya mahalaga po mga kabayan na maiging bantayan natin ang mga posibleng epekto nito, lalo na ngayong mas pinalalakas pa nito ang habagat na siyang nagdadala ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at pati na rin sa Mindanao. Samantala, ayon sa weather outlook, inaasahan na kikilos ang posibleng bagyo na ito pasilangan sa mga susunod na araw. Ibig sabihin mga kabayan ay may posibilidad ito na tumama sa kalupaan ng ating bansa. However mga kabayan ay marami pa ang pwedeng magbago sa lakas at magiging direksyon nito sa mga susunod na oras. Kaya manatili po tayong mag-antabay sa mga susunod pa nating weather update ukol sa mga pagbabago at magiging direksyon nitong potensyal na bagyo na ito. Manatiling ligtas at maging alerto sa lahat ng oras, lalo na ngayong nakakaranas tayo ng sunod-sunod na maulang panahon. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon ngayong araw mga kababayan ko. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.